Magandang gabi mga kababayan, mga kabarangay. Magandang balita po ang ating natunghayan ngayong araw na ito sapagkat di umano ang NDF o National Democratic Front na ito po yung binubuo ng Makabayan Black Organizations ay idineklara o dinesignate ng Anti-Terrorism Council bilang isang terorista na kaalyadong organisasyon ng CPP at NPA. Ano po ang significance o kahalagahan ng designation na ito? Ang ibig po sabihin nito, katulad ng CPP at ng NPA, itong mga samahang ito, katulad po ng Gabriela, ng Kabataan Party List, Young Act, itong Kadamay, Karapatan, lahat po ng organizations na bumubuo ng National Democratic Front. Ibig sabihin po niyan ay idineklara ng mga terorista na rin. So kalaban na rin po sila ng gobyerno. Ano po ang consequence niyan o ang resulta po niyan? Una, pwede na pong freeze, ibig po sabihin, i-hold ng bangko ang pera ng mga nakadeposito ng mga organisasyon na ito. Sa makatwid, hindi na po nila magagamit ito para maisulong ang kanilang mga advokasya na suportahan ang CPP at ang mga NPA. So yan po ang unang consequence yan. Pangalawa po, sa atin pong pananaw, dapat po tanggalin na agad sila ngayon pa man sa Kongreso. Dapat po si Congressman Velasco bilang Speaker of the House, in consonance with the declaration by the Anti-Terrorism Law o Council na itong Makabayan Black ay binubuo ng organisasyon na kalaban ng Estado, nararapat po lamang na sila ay agad tanggalin sa Kongreso. Kung sila po ay may legal na katanungan dyan, di pumunta po sila sa Supreme Court. But at the moment, because of the declaration by the Anti-Terrorism Council to the effect that the NDF is a terrorist, so dapat tanggalin po agad sila sa Kongreso. At dito po tinatawagan natin si Congressman Velasco, si Speaker Velasco, na dapat po aksyonan niya ito base sa ipinalabas na designation ng ATC o Anti-Terrorism Council. Gayon din po ang resulta din po niyan or another consequence is that hindi na po sila dapat makapag-operate. Dapat yan lansagin ang kanilang organisasyon. Because in effect, these are illegal organizations na hindi po dapat nag-i-exist. Iyan po. At ang mga leader po dyan, kung kinakailangan, ay dapat arestuhin o sampahan na ng mga kaso.
sampahan ng kaso nang sa ganon magkaroon ng warrant of arrest. Yan po ang consequence ng nasabing mga organisasyon. At ito po ay malaking dagok po ito sa mga CPP-NPA at malaki pong tulong sa mga sa pamahalaan sa digmaan nito laban sa local communist terrorism. Ito po ay malaking tulong sapagkat ito pong mga NDF na ito ang pinagkukunan ng manpower para sa kanilang patuloy na manpower supply sa NPA na kanila pong training upang maging NPA. So kung hindi na po ito makakagalaw ng mga organisasyon, pwede na po silang hulihin kapag nakita po na sila ay nagre-recruit sa mga universidad man o kung saan, pwede po silang damputin sapagkat itinuturing na po na sila ay kalaban ng Estado. So, ito po ay magandang achievement sa bahagi ng NTF-ELCAC na kung saan sa pamamagitan ng pagsisikap nito, bahagi po ng kanilang estratehiya sa digmaang inilunsad laban sa CPP, NPA, NDF. At dahil po dito, sa darating na halalang 2022, ay disqualified na po ito. Hindi na po ito pwedeng tumakbo bilang party list organization sa darating na halalan. Yan pong Bayan Muna, ACT, Gabriela, at yung iba pa pong organisasyon na kasapi po ng NDF bilang at dahil po dito nagpalabas din po ang Communist Party of the Philippines, yung CCP o CPP. Nagpalabas po sila ng statement, pahayag na dahil sa ginawang ito ng ETC para na daw pong isinara ng pamahalaan ang pintuan para sa usapang pangkapayapaan between the government and the CPP, NPA, NDF. Well, katulad po ng ating binabanggit noon pa man, the government should not enter into a peace talk with this organization, CPP, NPA, NDF. Una po, wala naman po silang bargaining power. Mahina na po ang CPP, NPA, NDF. Marami na po sa kanila ang sumuko upang magbagong buhay sapagkat nakita po nila ang katapatan ng pamahalaan ng Administrasyong Duterte particular na tulungan ang mga nagbabalik loob. Tulungan upang sila ay makapamuhay ng normal. At doon po sa hindi sumusuko, masigasig po ang kumpanya ng mga kasundaluhan na sila po ay tugisin saan man sila naroroon. At kung kinakailangan po na sila ay
patayin, so be it. Sapagkat katunayan po na sila ay hindi sumusuko. Ibig sabihin po, patuloy ang kanilang pakikidigma. At nakita naman po natin itong mga hindi sumusuko, panay po ang ambush sa ating mga kasundaluhan at maging sa ating mga inosenteng mamamayan. Kailan lamang itong Kit Absalon, player po ng softball ng FAU, napatay po ito sa Masbate. At marami pa pong mga sibilyan at kasundaluhan ang napapatay dahil sa mga ginagawang pang-aambus ng mga NPA. So kailangan po sa madaling panahon, wakasan na po ito. At dito po pinupuri natin ang NTF-ELCAC, National Task Force to End the Local Communist Conflict, Armed Conflict. Ito po ang ahensya na tumututok laban dito sa local communist terrorism. Ang sinasabi po ni Maria Sison, dahil po sa ginawa ng ATC na yan, ng Anti-Terrorism Council, isinara na daw po ang pintuan ng mapayapang usapan. Matagal na po na isinara. Hindi po kayang takutin o i-blackmail ng CPP, NPA, NDF ang ating gobyerno. At ito po ang mga bagay, ang isang bagay na atin pong ginusto sa ating Pangulo, sapagkat makikita po ang political power na sugpuin sa lalong madaling panahon ang matagal na pong sindikato na ito. Mahigit na po kalahating siglo. Ito po ay ang nanggugulo sa ating pamahalaan, nanggugulo sa mamamayan. So kailangan wakasan na po. Gandahan po dito, mulat na rin ang ating sambayanan tungkol po sa mga panluloko, panlilinlang ng mga CPP, NPA, NDF sa sambayanan. Kanila pong sinasabi sa mga mamamayan, lalo na po sa mga malalayong lugar sa kabundukan, na ang pamahalaan ay walang malasakit sa sambayanan. Na ang tunay na kalaban ng sambayanan ang ating pamahalaan. At ang CPP, NPA, NDF ang kanilang tagapagligtas. Kaya marami pong nalinlang na mga mamamayan, lalo na po yung mga naghihirap. Ngunit kanila pong natuklasan na sa halip na sila ay tulungan, sila po ay pinagnanakawan, sila po ay pinahihirapan, pinapatay ang kanilang mga kasamahan na pinaghinalaan na kasabwat ng mga military. So, sinubukan naman po ng ating pamahalaan na makipag-usap sa kanila. Ngunit, sila po ay hindi naging matapat sapagkat ang gusto po ng CPP, NPA, NDF ay pabagsakin ang ating pamahalaan. Yan po talaga ang kanilang advokasya na hindi po naman kailanman mapapayagan ng ating pamahalaan. So, ito pong ginawa ng ating Pangulo na pagdeklara ng digmaan at pagdeklara sa CPP, NPA, NDF bilang mga teroristang samahan ay nagbibigay kapangyarihan sa ating mga law enforcers na sila ay tugisin sa lahat ng sandali na sila ay masilayan. Kaya
Maganda po itong ginawa ng ATC na ito. Malaking bagay po ito. This is a leap forward for the government war against the local communist. At dito po, pinapupurihan po natin ang TFL-CAC. At hindi lamang po, marami na rin mga mamamayan katulad po, kailan lamang nakita natin nagrally ang mga magulang ng mga kabataan kung saan ang kanilang mga anak ay na-recruit na NPA mula sa mga universidad. Ang mga nag-recruit po ay itong mga NDF organizations na ito na malayang nakakagalaw, nakakakilos sa loob mismo ng mga state universities and colleges. Pero ngayon po, mapuputol na po ito sapagkat hindi na po sila hahayaan pa na makagalaw sa loob ng universidad. At para ma-counter po itong mga dapat po mga kabataan natin maging busy, dapat po ibalik ang ROTC upang maituro ang pagiging makabayan sa mga kabataan. Sapagkat kaya naman po nare-recruit ang mga kabataan na yan papuntang NPA sapagkat ang akala nila ito ang paggawaing maging makabayan. Yung ikaw ay sumama sa NPA at ipaglaban ang sinasabi nilang karapatan ng mga mamamayan na di umano'y sinisikil ng pamahalaan. So, kung maibabalik po ang ROTC, kung saan maituro ang pagiging makabayan, ang pagtatanggol sa bayan, itong mga kabataan po na ito ay madadivert ang kanilang atensyon sa tamang direksyon ng pagiging makabayan. Kaya dito po, tinatawagan natin ang Kongreso na pabilisin yung batas na magbabalik as a compulsory subject ng part of the college curriculum. Ito pong ROTC. At dapat po yan maging sa junior at senior high school. Dapat din po yan ay gawing bahagi ng curriculum para pagdating po nila ng college ay talagang well-trained na po. Malayo na yung kanilang narating sa training at pwede na po silang maging active soldiers pag-graduate po ng college. Sapagkat ang ibig po sabihin noon 6 na taon ang training nila bilang bahagi ng subject ng curriculum mula sa junior, senior high school at 4 na taon sa college. Yun po dapat ang diin ng curriculum natin. Anyway, sa military, hindi lang man po panay paghahawak lang ng baril. Kasama po yung mga military training and discipline. Dapat po ma-inculcate. So, inuulit po natin, nagpapasalamat tayo dahil sa nangyaring ito na pagkakadeklara ng NDF as terrorist groups sapagkat hindi na po sila malayang makakagalaw. Sa ibang balita po naman, nananawagan ang kampo ni Pacquiao na ceasefire daw muna sa mga atake laban kay Pacquiao upang si Pacquiao ay makapag-concentrate sa kanyang laban dito kay Spain sa darating na August 21. Well, ito po ang masasabi natin yan.
gusto po ninyong ceasefire, huwag atakihin si Pacquiao. Si Pacquiao naman o ang kampo naman ni Pacquiao ang panay ang atake sa administrasyong Duterte. Ang administrasyong Duterte o ang mga supporters, itong mga DDS, sumasagot lang po sa mga atake ni Pimentel, ni Pacquiao, ni Carbonell, at ang mga supporters ni Pacquiao. So kung gusto po ni Pacquiao na tigilan, di siya po ang tumigil. Hindi yung panay ang atake niya. Sasabihin niya na ang gobyerno inauna pa ang pamumulitika kaysa mag-concentrate o pagmabantayan ang pagpasok ng Delta variant sa ating bansa. Yan po ang problema sa mga oposisyon. Pag kayo ang inaatake, sasabihin nyo, at tigilan. Pero hindi naman kayo tumitigil. So ano po yung gagawin natin? Nangangahulugan lamang yan na mga tuso kayo. Patuloy ang paninira nyo sa ating Pangulo pero ayaw nyo naman gantihan. At saka yan pong laban ni Pacquiao kay Spence. Kalokohan, hindi po yan laban ng Pilipino. Yan ay laban ni Pacquiao para lalong magkapira at gagastusin niya sa eleksyon. Yan po ang totoo. Dati po, si Pacquiao, kinikilala nating pambansang kamao. Bawat laban niya ay sinusubaybayan ng mga Pilipino. Pero nakakalungkot po na dahil sa kanyang panluloko, panlilinlang, dahil po sa kanyang paninira sa ating pamahalaan, marami po ang nawala ng gana para akuin ng mga Pilipino na ang kanyang laban ay laban din ng mga Pilipino. Hindi po laban lang yan ni Pacquiao para lalong yumaman at magkapera para ipamili ng boto sa darating na halalan. Yan po ang totoo, Manny. Kaya we are no longer interested of your fight, boxing fight with anyone. Hindi yan laban ng Pinoy. Laban mo lang yan. At laban ng mga kakampi mo. Dapat nga po pinananawagan natin sa mga DDS na i-boycott yung laban ni Pacquiao na yan. Huwag panoorin. Para makita niya na hindi tayo kayang lukuhin. Hindi tayo kayang gaguhin. Katulad ng panggagago niya. So, inuulit natin, kung gusto niyong tigilan ang pag-atake kay Pacquiao, ay ditigilan niya. Pero imposible po yan sapagkat titigilan sa ceasefire 1 month para ano? Para yung mga kakampi niya patuloy na makapanira sa administrasyon. At yan naman ay consequence, natural consequence sa ginawa ni Pacquiao bago siya umalis papuntang Amerika para sa training na yan. Nagpa-press-con pa. Sa harapan niya, ang daming mga papel. At sinasabi niya, ayan ang ebidensya ng korupsyon ng Duterte administration sa 10 opisina. At nagbanta pa habang nasa Amerika na pagbalik daw niya, pasasabugin niya ng mga maraming ebidensya. Di mayabang. Tapos ngayon, kayo ang magsasabi na ceasefire para makapag-concentrate si Pacquiao sa kanyang laban. Kalokohan po yan.
alam niyang mag-training. Bago siya umalis, nag-iwan pa siya ng kung ano-ano. Sabihin niya, iyan ang mga ebidensya na nakala ko in a number of days. Tapos pinasa lang pala sa Ribbon Committee para imbestigahan ng Ribbon Committee. Habang siya ay nag-training, sasabihin niya, inuulit natin, yung ginagawa ni Pacquiao is per se corruption. Bakit? He is receiving salary from the Senate while doing this training for about 2 months, 1 month, more, about 2 months, hanggang sa laban niya. Di ba corruption yan? At yun nga, ayon sa report, maraming evasion taxes ito. Mga tax evasion cases with the BIR. So, tapos sasabihin niyang corruption sapagkat ito ang kanyang sinasabing paninira kay Pangulong Duterte. Pero wala naman siyang konkretong ebidensya. Ang gusto lang niya, masiraan lang ang ating Pangulo dahil sa kanyang ambisyon na maging presidente. Yan ang pangit kay Pacquiao. At isa pa, wala ka naman talagang kakayahan. Wala kang kakayahan na maging Pangulo. Hindi sana, sa totoo lang, kahit maging senador, congressman, you don't deserve. Hindi mo kaya, tingnan natin kung may napaipasa ka bang bill. Hindi ka nga marunong magkipag-argumento sa plenary session eh. Tapos na naisin mo pang maging Pangulo dahil lang sa pera mo, katarantaduhan yan, Manny Pacquiao. That's something that we cannot tolerate. Yung bang dahil lang sa pera mo, wala ka namang kakayahan, sasabihin yung presidente ka na, kawawa naman itong bayan natin. At ito si Coco Pimentel. Alam mo, Coco, nabasa mo yung open letter sa'yo sa Facebook ng kababayan mo. Nung kayo ay mga PDP Laban Youth. Naniniwala kami doon. Sa kababata mong yun, sumulat sa iyo ng open letter. At yun din ang sinasabi niya. Alam mo, walang kakayahan si Pacquiao pero isinusulong mo. Bakit? Sapagkat alam mo, na pag nanalo si Pacquiao, ikaw ang gagawing shadow president. At yun talaga ang ipinaglalaban mo. Wala namang iba eh. Akala mo ba hindi natin malalaman yung katusuhan mo, Coco? Gago ka eh. Yan ang problema sa'yo. Gusto mo lang maging presidente. Shadow president ang Pacquiao. Panlilin lang yan sa sambayan ng Pilipino. Yan po ang katotohanan yan. Balikan po din natin itong mga pasaring ni Isko kay Sara Moreno, kay Sara Duterte. Ito po si Isko, akala niya yung ginagawa niyang yabang ay pwede na, pang-presidente na siya dahil sa kanyang mga yabang sa mga sinasabi. Ang masama dito kay Isko, ang yabang nito ay dahil sa siya ay protektado ng CPP and PNDF. Pareho silang the CPP and PNDF protecting him, and Isko also try to protect them, at least within the city of Manila. Kaya nga ayaw ni Isko na ideklarang persona non grata ang mga CPP and PNDF sa lungsod ng Manila. Bakit? Bata ni Jose Maria Sison ito. Kaya
Panawagan natin sa mga taga Maynila, huwag nyo na pong iboto yan sa Isko. Niloloko kayo niyan. Ang Maynila magiging pugad ng mga terorista with Isko Moreno as mayor. Pansamantala po, wakasan po natin ang ating talakayan. At muli, magandang gabi. Bilang suporta po, inaanyayahan natin na subscribe po ang ating YouTube channel, ang ating paninindigan sa napapanahong isyu ng lipunan.